Ginoo, aniya kami sa katapusan nga series. When God steps into your story. O karon akong pagadalon ngadto sa mga katawhan kung unsa usab imong nahimo nga hikanako. Busa tabangi ang mensahe karon nga mahimong panalangin kanamong tanan. Salamat sa pagtubag sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang teksto nga akong ipaabot kanyo karon igsoon, usara, wala na ilain. Kaning John 14 verse 27. Nagingon ang balang kasulatan, "Peace I leave with you. My peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid." Igsoon, gibalansin ako pag-ayo kining John 14:27. Although ang background ani makaigsunan mao kini, Jesus was delivering his farewell discourse to his disciples before his crucifixion, and he encouraged them to have hope and comfort in the midst of life's struggles. Apan, kung ako bitaw ning ibutang sa ako ang personal nga application, lisod igsuon. Unsaon nimo pagbutang sa imong kagalingon diha sa kalinaw kung wala na kay kwarta, wala kay balatian, ana ka sa prisuhan o naa ka sa kahimtang nga wa na gyud kay kaipsutan, wa na gyud kay kagawsan. Akong gilantaw makaigsunan sa balang kasulatan, naman tay hermeneutics, doon natay mga pagtuon sa Biblia. Akong tanaw, lisod ni siya applyan o hermeneutics o guban pa. Pero pwede siya ma-applyan o kanang gitawag og practical theology. So kani igsoon akong ihatag kaninyo karon, practical theology. Giyon sa nako nga ang kalinaw nakasinati ko niini taliwala sa daghan kaayo nga mga challenges nga aming abot sa kinabuhi. Ug daghan man kaayo, usa lang ka aspeto ang akong ipaabot kaninyo karon mga kaigsunan. So, nasabtan usab nako, understanding spiritual matters requires spiritual perspective. Unsay akong dalon kaninyo karon mga kaigsunan? Ug sa unsang paagi nga ang Ginoo ming nahimong kabahin usab sa akong kinabuhi. Sugilanon ingon nga ministro. Mao kining the blessing of circumstances through challenging people as a pastor. Ang akong mga kaubanon nga mga ministro na ako'y makita usahay silang mga lihok. O sa matag karon og niya makadungog kumingon sila nga, "Bay, nanay moving?" Ko wala man. Siya abi nako og nanay moving. Iko nganong nangutana siya moving? Ay sa distrito asa siya na-assign, nada siya kontra dito, nanay tao nga di ganahan niya, ug naa na siya tao nga iyang gilikay-likayan. Sa samang paagi, mao pod akong nasinati makaigsunan. Niabot ko sa punto nga o sa diha nga nakoy kontra sa distrito, ako na siyang likay-likayan, di na ko ganahan mo bisita, di na ko ganahan mo ampo. O kamo nga mga kaigsunan karon diha nga naminaw sa nagkanalaan nga mga distrito, mao na inyong gibati. Kung posible do na mo'y nakasingki nga mga ministro nga magbubuhat, mao po na inyong gibati sama sa akong gibati. O bisan kinsa nga mga ministro karon, mao po ang ilang gibati mga kaigsunan. So nangutana ko sa akong kagalingon, ngano man gyud nga buutan naman gyud siguro kay ko sa akong kagalingon pagtan-aw, buutanan naman gyud ko sa akong kagalingon ko. Ngano man gyud nga makakita pa man gyud kog mga tawo nga di ganahan nako o makita kog kontra lakton nga pagkasulti. So, why the Lord always permit circumstances even to the good people like you and me? Abi nyo igsono, mag-real talk ra gud ta. Bisan pag unsaon nimo binutan, bisan pag ang tanang ikaayo ang imong ipakita, nagay taong di ganahan nimo. Og bisan pag unsaon nimo kipi-kipi di sulod simbahan para di lang yung ka makakitag kontra. Mabuot yun ang panahon nga makontrahan gyud ka or ikaw mo ay makakitag kontra. Sa sige nako og pamalandong ani mga kaigsunan. In relation sa ato ang series karon, when God steps into your story, nakabasa ko sa Espiritu Stagna nga kon ang usa ka butang gitugutan sa Ginoo nga may mahitabo nimo, unya wa ka nakalingkawas diha, ibalik sa Ginoo. Makita nato na dinhi makaigsunan. Ug matod padre, God's children are
always being tested in the furnace of affliction. Always, permanente, nga ginasuluyan. Unsa nga pagsulay? Furnace of affliction. Dili ulan-ulan, kundi baha gyud igsoon. If they endure the first trial, it is not necessary for them to pass through a similar ordeal the second time. But if they fail, the trial is brought to them again and again, each time being still more trying and severe. Uy, igsoon, delikado ni kay ug dili ka kapasar, ibalik sa Ginoo unya nagka-severe ra ba hinuon. Unya ingon diri igsoon, thus opportunity after opportunity is placed before them of gaining the victory of providing themselves true to God. Ngano nga ibalik sa Ginoo sa tuyo nga ma-prove nimo nga kaya gyud di ay kay kanang hunahuna nga dili gyud kaya tuar gyud ay na makaigsunan. Apan kung mosukwahi ta sa pamaagi sa Ginoo, ingon diri, but if they continue to manifest rebellion, God is compelled at last to remove His Spirit and light from them. So karon igsoon mo ni akong gipunahuna ba? Kini nga distrito nahawa kunuhay ko diri kay maingon nato nga mura og na ako gikasingki diha nga makaigsunan. Pag-abot nako sa laing distrito, maura gihapon nga problema, lahi lang ang naong. Gibalhin na po kog laing nga distrito, maura gihapon ang problema. Lahi na po nga naong. Kaingon ko nga, Ginoo, nga naman nga, gibalik na po ninyo dinhi. Maura ang problema, lahi lang ang naong nagdala, mga kaigsunan. Ko Ginoo, kanus bagyod ni mahuman. Ug nganong imo naman po ning gibalik, naningkamot gani ko makahawa dito niya. Karon niya na po ning problema ha. Igsoon wa ko kasabot ani sa unang panahon. Apan lagi kay when God enters into your story, mo may ato ang steps into the story, mo may atong series karon, mo share ko ug unsay nahimo po sa Ginoo kanako. Hangtod nangutana ko sa akong kagalingon. Ug akong pangutana mao ni. Unsaon pag-atubang sa usa ka tawo nga lisod ikauban? Man gyud mga tao igsoon nga lisod gyud ikauban. Yes, nagampo tag usa ka Ginoo, nagkanta tag usa ka alawiton, usa ka Biblia, pero dili gyud mo magkasinabot. So karon nagsanasana ko og tulo ka buhatonon. Ang akong gihuna-una ingon ani primero, kinahanglan ba nga magpalayo ko sa akong kaugalingon? Kung magpalayo na lang ka ko anak niya no? Mas labing maayo. Okay? Para way samok. Ikaduha pod, kinahanglan ba nga magpakita ko nga dili apektado? Di biya pod lalim. Kapoy ba magsigig pahiyom bisag di kaganahan mo pahiyom magkaigsunan. Tired of smiling. Atod pa ni Doc Bing. Dito may nag-mental health. I am smiling but sometimes tired. Igsoon. Nay panahon nga mo katawa ka pero gikapoy na biya yung kinatawa kay lagi magpa-as if ka nga dili apektado. Unsa pagyud man kaigsunan. O kinahanglan hinuon nga impluwensyahan nako siya ngadto sa kauyuhan. So igsoon, facing challenging people is a real challenge. Dili lalim mga kaigsunan. And gradually, mo nahimo sa Ginoo nako. Gradually, the Lord has given me an understanding heart. Duha ra gyud ang ako ang gihuna-huna. Tulo man to primero, hantod nga akong gi-reduce sa duha. Ko nga ayunanin lang siguro, I can choose to either work on changing myself or I will wait until that person is changed. So ako pong gihuna-huna, kung akong hulaton siya nga mabutan, di man gani makita nako sa Miyerkules. Di man gani simbag Biyernes ug Sabado. Kung ako siyang hulaton nga mabutan, perti pang dugaya. Murag maupaw na lang kung pinaabot magkaigsunan. Naingon ko sa kaugalingon nga, maay siguro no, usbo na lang nako ang pagtrato niya. Anan lang siguro. Muna niabot sa akong hunahuna magkaigsunan. So, there is no other way of refining my character. Muna niabot sa akong hunahuna. And the purpose of the Father be wrought in me, it is only by allowing circumstances. Kaya nagsige naman yung pangutana sa kaugalingon ko, ano man yung problema nga, maura man yung simbahan na, pag-abot dito, maura gihapon, pag-abot dito, maura gihapon, lahi-lahi lang ang naong. Maurang batasana, maurang kinaiha, maurang problema ha.
Kung nganong di man nimo undang yun. Muna nakapangutan ako, hangtod nga nagbasa ko makaigsunan sa Espiritu Stagna, o karon akong nasabtan sa hinay-hinay. There is no other way of refining my character, and the purpose of the Father be wrought in me. It is only by allowing circumstances. So ang Ginoo di ay, nasabtan ako, nga handom niya nga iya kong i-refine, ug tungod kay wa man ko ma-refine sa unang distrito, ikaduhang distrito, ikatulo, iya kong gipasabot, ibalik yun ni nako nimo nga problema, hangtod nga makalingkawas ka niini, ug hangtod mahimo kang hingpit nga tao. In the crucible of circumstances, the Lord will refine my character. Nahinumdum ko ni Joseph, mga kaigsunan. Joseph revealed godliness most when he was tested most severely. So akong gipamalandong ng ato ang teksto karon. My peace I give to you. Kung saon ako ni nga peace nga ning distrituha diri mauraman, di ini matabang og hermeneutics, practical theology maoy makatabang ni ini. So mga kaigsunan, facing challenging people can be an opportunity for my personal growth and development. Akong nasabtan nga kining mga challenging nga mga tao, dili ko maingon nga buluyagon ha, challenging lang. Kay bisan og unsa ka maayo na mula pa pa mangyod og gusto mangyod pud nga mura pud sila mao'y mahimong pangulo. So ingon ako nga challenging lang makaigsunan. Facing challenging people can be an opportunity for my personal growth and development. So igsoon karon mao ni siya. Akong gibalansi pag-ayo, dili ko makatuon og pailob sa mga taong buutan. So mangutana ko niyo igsoon, kamong naminaw karon, asa man day mo magtuon og pailob dito sa mga buutan? Na dili mo katuon dito og unsay pailob. Dili mo kahibalo og unsay pasensya. Dili mo kahibalo og unsay pagka mainantuson. Na ingon gud sa pinadayag nga sa dili pa mo balik ang Ginoo, musinati ta og great tribulation. Na wa ta maanad ani, di problema. Ingon ko nga, di ay no, inani gid ang Ginoo. So akong nasabtan nga dili ko makatuon og pailob sa mga taong buutan. Dili ko makatuon og pagka mapinasayloon sa mga taong buutan. So nakaingon ko sa kong galingon, kung doon na may mga taong maayong duulon di ayani, katong mga challenging nga mga tao. Kay kung dito ka magsigi og kauban sa mga buutan, dili ka makakaton og pailob. Dili ka makakaton og pagka mapinasayloon. Dito sa mga kinaiyang lisod sabton, ako makakaplag og pagpahamis sa akong kinaiya. So gikan adto makaigsunan kabalo mo, when God steps into your story man ang ato nga series, mao ni nahimo sa Ginoo nako. Nagtuon nako nga muampo sa mga taong di nako ganahan. Nagtuon ako og bisita sa mga taong dili ganahan nako. Nagtuon ako og pakighigala sa mga taong di ganahan nako makighigala. The Lord knew that my character cannot be molded in good times. Asa man day ang bulawan ulayon didto sa daghang kalayo. Purified many times, 7 times or many times magkaigsunan. So, wa ko kahibalo nganong ibalik-balik sa Ginoo ning problema ha. Kining mga tawhana nga lisod kay sabton og kinaiya. Kay naa day tuyo ang Ginoo. Inko Lord, salamat gyud kayo ha. I hope ang mga pastor karon nga nakadungog, ang mga bugbuhat og nibisan kinsa man, ayaw gyud mo pangaway sa mga katawhan nga inyong gihunauna maot og kinaiya. Kay dako di ay sila kaayong panalangin aron mahamis ang imong kinaiya. Base nakita sa Ginoo nga doon na pay daghang i-refine nimo. Base nakita sa Ginoo nga kulang pagpailob, kulang pagka og pagantos, gigamit ning mga tawhana although simong panglantaw dili sila mga maayo pero ang Ginoo naghatod nila nimo dito sa tuyo nga ikaw mabadlong og mapolish ang imong kinaiya. God has used challenging people and circumstances to mold my character. And my dependence upon God will not grow in good times, but in bad times. Kaya nga naman,
Kung maka-encounter sa dihang, naka-encounter ko ang mga tao, tawhana, mingon naman dahin ko, luhod ko, Ginoo, dungagi akong pailog. Dungagi akong pasensya. Tabangi ko nga sa magkita mi, makamaor gyapon ko mupahiyom. Tabangi ko Ginoo nga ang kining kinaira gyud gihapon ni Ginoo Hesus. Now dili man ka makaampo o igunana kun didto ka pirmi sa mga butan. Pagtuon mo og pakikigala mga kaigsunan gikan karon niadto mga tawo nga wa ninyo ganahi. It doesn't mean that God is against me for allowing difficulties in life. So makaingon ko nga ganong gialaw man ni sa Ginoo. Dili siguro ganahan ang Ginoo nako makaigsunan. It is always His purpose to see the good things in me. Igsoon, ako gid mong sultihan ha. Ang Ginoo, God is a loving God. Usa gid sa kamaayo. Dili gyud ka ipahamak sa Ginoo sa lain pa nga pagkasulti. So, kaingon ko sa unang panahon, ginawa ko kasabot ani. Hapan sa sige na kog basa sa Biblia sa Espiritu Stagna. Kung ano man kung gimold man ko nimo ani Ginoo. Pastilan kay ibutang manday ko sa Ginoo sa youth department karon. Nga ni ay daghang mga kinaiya sa mga batan-on ug pangulo nga kinahanglan nimong sabton pag-ayo. Giandam di ko sa Ginoo nga diri ko ibutang mga kaigsunan. Mao na nga ang Jeremiah chapter 29 verse 11, "For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and hope." So karon igsoon, inani na akong panglantaw sa kinabuhi. I thank God for challenging people, for they became God's instruments for refining my character. So karon igsoon, pasalamatan na akong Ginoo. Makita bitaw kong mga tao ngingon na ni, makaingon ko sa kagalingon, ay salamat kay Ginoo. Niya na pod ang mo-refine sa akong kinaiya. So lahi na ko og perception, mga kaigsunan. Basta kay akong ingon niyo, mao na ni nahimo sa Ginoo nako karon. Although nag-fight paghihapon, pero at least makaigsunan niabot na ko niini nga level mga kaigsunan. So duha ka butang akong gibiyaan. Una, muni akong gibiyaan. Gingnan ako akong kaugalingon, Chloe, don't think of worrying too much trying to change people. Ayaw na pagsigunaw na og usbonin mo ng tao. Wa gani sila kahusab silang kinaiya nga sila mao'y nagdala-dala ni ikaw ni Hinoon. Oh. Ayaw gyud hunaw na ngay mo nang usbon siya kay wa gani sa kausab kasi nagdala-dala ni ikaw na imuusab Hinoon. Ang ikaduha makaigsunan, don't think of worrying in trying to control others. Ako na ning gibiyaan, ay mong kabalaka igsoon, ako na ning gibiyaan. Ipasagdan na nako ni. Kay nasabtan ako sulod sa iglesia sa Matthew 13:24-30 ang the parable of wheat and tares. Sa iglesia naa ang trigo ug naa ang bunglayon. So karon akong giingnan akong kaugalingon, I said to myself, spend little time with good people. Why? They will not refine your character. So dito ka paggahin og panahon sa mga buotan pero gamay lang. Daghan na dito sa mga taong imong gihinuhuna nga challenging. Okay? Iman ka ng Matthew 6:12, and forgive us our debts as we forgive our debtors. Magkaigsunan. Luke 6:27, but I say to you, which hear, love your enemies, do good to them which hate you. Do good to them. Sa ato pa, dito ka mo gahinog panahon sa mga taong lisod sabton, magkaigsunan. So ikaduha, iabot ni sa kwa. Amot, o kung sa inyong pangunaw na, basta kay, mao ni ako. Paghimo mo inyong series, igsoon, ipadayag po kung sa inyong gihimo sa Ginoo, basta kay, mao ni gihimo sa Ginoo nako. Spend much time, gainan na ko akong self. Spend much time to those people who are challenging. They are good for your growth. Okay? Diha sa board, church board, igsoon, nakasinati, yung bibo kayo. Pero nalingaw ko sa, kanag yung, astilan makalingaw yung kayo, mag-igsoon sa board. Basta kay puros bright, bitaw. Nindot yun po kayo mga kaigsunan. Spend much time to those people who are challenging. They are good for your growth. Ug ang ikatulo mga kaigsunan, akong gitudluan akong kaugalingon, by God's grace, always teach yourself to love the unlovable, even the unforgiving. Akong giinan Sir Chloe, pagtuon gyud o paghigugma sa mga tao nga wa nahigugma nimo o kinini ang dili mapinsay luon. Di man ka na nga pagkasulti sa Lucas 6:28, bless them that curse you, and pray for them which despitefully use you. Now, sa man na nimo pagbalanse, kung saon gana ko pagbalanse. Unya, nag-ingon na po si Apostol Pablo sa Romans 8:28, all things work together for good
Magkaigsunan inkong dili gyud ay likayan kini nga mga tawo nga imong gihunahuna nga mga challenging. Ug ang number 4, magkaigsunan. Magtuon ka og pasaylo. Gingnan nako akong self. Magtuon ka og pasaylo. Bisan magtuon ka og pangayog pasaylo. Bisan dili nimo sala. Ang sad-an man mao'y mangayog pasaylo. Pero akong nasabtan, maayo di ay nga magtuon tag pangayog pasaylo. Bisan dili nato sala makaigsunan. Now, ang 1 John chapter 3 verse 2, ako ning balikon. Ingon si John, Beloved, now we are the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be. But we know that when we shall appear, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. So, the Greek word translated like, sa ako na ning giingon, in this verse is homoios, means one and the same. It means those ready to meet Jesus will be corresponding in nature, same in conduct, same in character, and same in dignity. God wants us to be like Jesus. O ang Espiritu Stagna nag-ingon, walay usa ka nato makadawat sa patik, samtang ang atong mga batasan adunay lama kon mansa. So nagsigitag handom nga patikan ta sa Ginoo. Pero ato na hinumduman nga samtang ang atong batasan dunay lama ug mansa, dili ta mapatikan. Muna ang ingon ni Franklin Roosevelt, a smooth sea never made a skilled sailor. Inumdum ko sa akong pinakasuod nga ministro sa unang panahon, si Pastor Baragona, ingon siya nga, Loy, ayaw dawata ang distrito, ayaw dawata ang iglesia, nga walay problema, dili ka diha mo grow. So mga kaubanan nga mga ministro, pangita mo og distrito, pangita mo og simbahan, pangita mo og trabaho, nga dunay problema. Because Franklin Roosevelt nagaingon, a smooth sea never made a skilled sailor. Sa katapusan, makaigsunan mo ni akong goal. Okay? O nagampo, pag yun po ko in town, hantod ani. Ang akong goal, nga wala na gyud ko'y mahimong kontra. O kini, mahimo gayo di ay, kung sige kog hunahuna nga, mangayo kanunay og pasaylo, bisan og dili nako sala. Ang akong goal, igsoon, wala na gyud unta ko'y kontra. Okay? Ug nya, kung man og galing naagyod, kay napamanggoy panuway mga igsunan, aw mapasigulid dayon ang maayong relasyon sa dali nga panahon. Ngano man nga dirita paningkamutan sa yawa. The strongest witness for Christianity is the consistent testimony of the lives of God's people, of which the devil makes strong efforts to make us so much like the world that others will see no appreciable difference. So, ako mong sultihan karon nga gabi o karon nga buntagon. Ang yawa wala nay laban sa inom. Inta nga Adventist di man na inom. Sa sugal wala ta bulang uban pa wala tay laban ana. Pero naa pa siya'y dakong laban sa atong kinaiya. Igsoon, ang Mateo 5:39 nagaingon. Magaingon ako kaninyo, ayaw ninyo pagsukli ang taong dautan. Iduno ako may musagpa kanimo sa tuo, mong aping itahan mo kaniya ang pikas usab. Nagsigi ko hunahuna ani igsoon ko, naanda bay tao nga gilaparo o niya, gitahan na po niya ang iyang pikas naw? Sa tunod anay, wa pa biya po ko kasinati ani magkaigsunan, pero nag-research ko ba? Uy, naaman di ay. Naay sugilanon. Ingon ang sugilanon, ako ning gisulat igsoon. When John Selwyn, celebrated missionary to the South Sea Island, attended university, he was noted for his boxing skill. Si John Selwyn na. Years later, while serving in the South Pacific, it fell his duty to rebuke one of the islanders for a serious misdeed. So the man became angry and struck Selwyn on the cheek with his clenched fist. Selwyn could have easily empowered his assailant. Of course, boxer good siya. Instead, he folded his arms and meekly turned the other cheek. Surprised by the missionary behavior, the islander fled into the jungle. So, gilaparo man siya, liso siya. Gitahan na po niya ang pikas naong.
So, nasurpresa ning tao magkaigsunan. Years later, the man came to Selwyn's successor and asked to be baptized. After determining that his conversion was genuine, the missionary asked the islander how he wanted to be known as a Christian. Ingon siya, John Selwyn. He replied, he taught me what Jesus was like. Igsoon, pagkatahom sa maong nga sugilanon. So, kung nalaparuan mo diha, napay pikas nao nga inyong ikatahan. Si Selwyn nakasinati niini. So tungod niya ni makaigsunan, ako nagampo sa Ginoo. Gingnan ako, Chloe, let your prayer be, Lord, thank you for the human instrument you are using to make me a better pastor. Karon nagampo ko mangyapon ko makaigsunan, pero at least dili nasama niya atong kinaya sa kaning kapanahonan. Ug ako mo ingon, when God steps into your story, if Jesus lives in your heart, you will not care about pain. You will not care about failure. You will not care about being rejected. You will not care for the loss. Your heart doesn't care about disrespect and even heartbreak. Ug mao kini ang gihimo nahimo sa Ginoo sa akong kinabuhi karon. Ug kini gibati ko gayud nga usa kadakong milagro. Makaigsunan, kung si John na milagruhan, kung si Nicodemus na milagruhan, kung si Moses na milagruhan, mga kaigsunan, o kinsa pa ang atong gipanghisgutan na milagruhan. Ako usab na milagruhan sa atong nga Ginoo. When God steps into your story, kung ang Ginoo mahimong malambigit sa imong nga sugilanon, ang imong kinabuhi nga tahom. Kung gibuhat ni sa Ginoo sa uban, gibuhat sa Ginoo kanako, buhaton usab niya kini diha kanimo. Magampo ta. Ginoo, nahuman ang among nga series ug among nasabtan. Kung unsa ikaw kamatahom, naghimog milagro sa mga katawhan kanhi ug bisan pa man kanako. Salamat sa mga katawhan nga naminaw karon nga sila usab mapanalanginan niini nga mga mensahe. Nga kung kini gihimo nimo sa uban nganhi kanako, sila usab mapanalanginan nga ang ilang kinabuhi dili na kanhi sama kundi sila usa na kakatawhan nga nabag-o diha kanimo kay lagi you step into their stories. Thank you for being with us today, Heavenly Father. Thank you for your grace. Thank you for your mercy. Thank you for your love. In Jesus' name we pray. Amen and amen.